Ito mga kaibigan, gusto kong iparinig sa inyo itong tindig ng mga Iglesia ni Cristo ayon sa pagpapaliwanag ni Ka Felix Manalo kung totoo ba na si Cristo ay nag-exist na bago ang sanglibutan o hindi pa. Ito yung kanyang ginawang comparison yung dalawang talata sa Efeso 1:4 at saka sa John chapter 17 verse 24. Pakinggan natin. Pakinggan ninyo. Ito ay dalangin. At ang dalangin ito ay sa ating Panginoon Kristo. At ang dinadalanginan ay ang Diyos na Ama. Ang wika rito ay ganito, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko. Kung saan ako naroon, sila naman ay tumulong kasama ko. Upang makilala nila ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin. Sapagkat ako'y iyong iniibig. Bago natatag ang sanlibutan. Ang mahalaga nun sa talatang iyon salita ng ating Panginoon sa Kritong, ako ay iyong iniibig bago napatatag ang sanlibutan. Sasabihin ngayon ng mga tao si Kriti naniniwala, yan ay Diyos. Ayan ikaw. Una pa sa sanlibutan ito ang ating Panginoon sa Krito. At kung si una pa sa sanlibutan ito, hindi ka sa tao kung hindi si Diyos. Bayaan natin ang mga pagpapalagay at ang mga haka at sabantaka sa talata. Ako'y ayaw niyo. Ang gusto ko'y mga tiyak. Ngayon, naniniwala ba kung bago itinatag ang sanlibutan ang ating Panginoon Sukrito'y iniibig na ng Ama? Opo. Yan ang sabi ng talata. Ako hindi tutututod sa salita ng Diyos. Iyon nga ang sinasang-ayunan ko. Ngayon, kung ganyan ang wiki, di una pa sa mundo ang ating Panginoon Sukrito. Una. Ngayon, okay, hindi masasapantakan natin siya nga ay Diyos. Iyan sapantakan yan ang gusto kong pumitin. Bakit? Pag sinapantakan ninyong ganon, maninisya kayo. Bakit? Ito pa ang ibang talata. Pakinggan ninyo. Dito sa Efeso, sa kapitulo 1 at ang versikulo 4, pakinggan din yung maigi. Ayon sa pagkapili niya sa atin, ay tumigil niya. Sino yung nagsasalita? Si Pablong apostol ng ating Panginoon Kristo. Sino yung kausap? Iglesia ni Kristo. Anong sinasabi? Ito ang sinasabi. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at walang dungis sa harap niya sa pag-ibig. Kailan pa si Jesucristo? Bago itinatag ang sanlibutan. Kailan pa itinalaga na maging iglesia ni Kristo? Kailan pa itinalagay ang mga tao na pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya? Bago pa itinatag ang sanlibutan. Sa makatwing, kailan pa iniibig ng Diyos ang ating Panginoon sa Kristo? Bago itinatag itong mundo at ang buong sangkalangitan niya. Kailan pa itong mga tao pinili na ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan? Ano ngayon ang ating nakikita? Ayun. Ngayon, ang tanong ito, noong bang piliin ng Diyos ang mga tao gaya ni Pablo at ang kanyang mga kasama sa Iglesia ni Cristo ng panahong iyon? Tao na? Hindi ba? Pero anong sabi ng salita ng Diyos? Pinili na. Anong ibig sabihin niyang salitang pinili na bago itinatag ang sanlibutan? Sa makatwid, bago itinatag ang sanlibutan, yung mga tao itinalaga na ng Diyos.
baboy, iyan ang panukala. Yeah. Kung ganyan, baboy tinatagang sa Panukala libutan, ka. meron ng panukala sa tao, nakala ng siyang Diyos. Bago pa itinatagang sa libutan, meron ng panukala sa Kristo na magkakaroon. Pero hindi may tao na nung bago itatagang sa libutan at may Kristo na bago itatagang sa libutan, itinalaga pa lamang. Ngayon, ano ang katunayan nyo? Ito. Dito sa Hebreo, at dito sa Pedro, sa unang sulat, at 18, babasahin ko sa inyo kung kailan nagkaroon ng talagang Kristo na ayan, nangyari. Dito sa 18, pagkapitulo 1, versikulo 18 ng 1 Pedro, pakinggan ninyo hanggang 20, na inyong nalalaman na kayo tinubos hindi ng mga bagay na nasisira ng bilang o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paranong pamumuhay na ipinamano sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa kordero na walang kabintasan, walang dungis sa makatuwid bagay ng dugo ni Kristo na nakilala ng una bago itinatagang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga panahon. Sa makatuwid bago pa itinatagang sanlibutan, ang Kristo'y nakatalaga na, ang tao'y nakatalaga na. Ikalan inihayag ang Kristo ng huling panahon. So yan po mga kaibigan, ang pag-uusapan po natin dito sa ating programang Expose the Truth. Manatili lamang po kayo at ating pong tatalakayin. Okay po mga kaibigan. So yan po yung gusto ko pong tutulan o tibagin sa sinabi po dito sa video na ating pinalabas na pareho daw yung salitang pinili at saka iniibig bago ang sanglibutan ay naging gayon o nilalang ang sanglibutan. So dito pinapalabas po ni Felix Manalo mga kaibigan na si Kristo ay hindi pa existido bago nilalang ang sanglibutan. Kasi kung tatanggapin daw natin na si Kristo ay umiiral na bago ang sanglibutan, ibig sabihin, doon sa Efeso 1:4, pinili na tayo ng Diyos bago itinatag ang sanglibutan. So, ibig sabihin, kung meron na si Kristo noon, dapat meron na din tayo. Yun po yung katwiran nila, mga kaibigan. Pero, alam niyo po ba na yun po ay isang pagliligaw, no? Pagliligaw po yon sa mga nanunood, lalong-lalo yung mga hindi umuunawa sa banal na kasulatan. Kasi doon sa salitang pinili at saka doon sa salitang iniibig, magkaiba po yon, mga kapatid. Kahit pa si Meta AI nga hindi sang-ayon sa paliwanag ni Felix Manalo O heto ang sabi ni Meta AI. Dito sa John chapter 17 verse 24, sinabi ni Jesus, sapagkat iniibig mo ako bago pa likhain ang sanglibutan. Ano ibig sabihin nun? Dito malinaw na si Kristo ay umiiral na bago pa itatag ang sanglibutan. Bilang anak ng Diyos, siya ay umiiral na kasama ng Ama mula sa walang hanggan. So dito mga kapatid, kahit si Meta AI sumasang-ayon dito sa talata sa Juan 17:24 na si Kristo po ay umiiral na bago itinatag ang sanglibutan. At yan po ang ating patutunayan mamaya mga kaibigan. So kahit si Meta AI ay hindi sang-ayon dun sa paliwanag ni Felix Manalo mga kapatid. O dito sa Efeso, ano naman ang sabi ni Meta AI?
sa Efeso 1:4. Pinili niya tayo kay Kristo bago pa itinatag ang sanglibutan. O ano ibig sabihin nun? Dito, hindi sinasabi ang mga tao ay literal na umiiral na bilang mga nilalang bago ang sanglibutan. Ang ibig sabihin ay pinili na tayo ng Diyos bago palikhain ng mundo habang tayo ay kay Kristo. Ibig sabihin, nasa isip at plano ng Diyos na tayo bago pa ang pagkalikha. Hindi na tayo ay literal na buhay na tao noon. So, yun po yung explanation ni Meta AI doon sa dalawang salita na iniibig at saka yung pinili ng Diyos ang tao. Tama naman mga kapatid. Yung salita kasi na ako'y inibig niya bago itatag ang sanglibutan, yun ay nagpapakita na mayroon talagang existido na iniibig niya. Hindi mo kasi pwede ibigin yung wala, mga kaibigan, mga kapatid, yung hindi pa umiiral. Paano mo iibigin yung hindi pa umiiral? Paano ka makakaramdam ng pag-ibig dun sa hindi mo naman nakikita pa, yung hindi pa naman umiiral? Masabi mo bang iniibig mo na yung isang bagay, hindi mo nga nakikita? Paano mo iibigin nun? Pero yung pagkapili, mga kapatid, ng Diyos sa tao, alam nyo, ang Diyos po kasi, nung nilalang niya ang buong daigdig, nasa kaisipan na ng Diyos lahat ng kanyang lalalangin. Unang-una, inisip ng Diyos na lalangin niya ang tao. Lalangin niya ang tao. At saka, nung nilalang niya ang tao, unang-una kasi nilalang niya ang mga mundo, yung lugar kung saan tayo titira, yung mga bagay na kailangan ng tao, inuna ng Diyos. Para pagka nilalang na niya ang tao, meron na agad siyang pangangailangan. Ganun po ang pagkapili ng Diyos sa tao na pinili niya ang tao bago pa lalangin ang sanglibutan. Inuna na niyang pinili ang tao. Ito yung tao, pipiliin ko. Ito yung mga maging banal sa akin. Ngayon, uunahin ko likhain ang kanyang titirahan, ang mundo, ang mga kahoy, mga kailangan niya, bago ko po likhain ang tao para mayroon na siyang pangangailangan agad. Pinili na niya ang tao. I-priority niya ang tao sa kanyang kaisipan na ito ang gagawin ko para maging banal sa aking harapan sa pamamagitan ni Kristo. Kasi meron na si Kristo mga kaibigan umiiral na, iniibig na niya si Kristo So, doon sa mga tao na hindi po nakakaunawa ng Biblia, madali pong malinlang ng mga bulaang mangangaral kapag hindi po tayo magsiyasat. Iba yung pinili doon sa iniibig. Ang layo naman nun, mga kaibigan. Napakalayo naman nun. Yung iniibig mo yung isang bagay dahil nakikita mo at nagugustuhan mo. Kaya nagkaramdam ka ng pag-ibig. Ganun po ang Ama sa ating Panginoong Jesucristo, inibig niya ang kanyang anak. Pero yung pagkapili, pwede mong piliin yung isang bagay kahit wala pa dahil nasa isip mo naman. Mga kababayan, ang katunayan na meron na talaga si Kristo bago itatag ang sanglibutan, heto, dito po sa libro ng Kawikaan 8, dito sa 23, ganito ang sabi. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Sa 30, nasa sipingan niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw
na nagagalak na lagi sa harap niya. Kasama niya eh. Bago nila lang ang sanglibutan, kasama niya eh. Na nagagalak sa kanyang tinatahanan lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Andun na si Kristo, nasa siping ng Diyos. Nung nilikha ng Diyos ang buong daigdig, pati mga tao, nasa siping niya si Kristo. Kasama niya. Ito ang katunayan, mga kaibigan, dito sa Juan 1:1-3. Ganito ang sabi. Dito po sa sinulat ni Apostol Juan. Ang lahat ng mga bagay, ito, pakinggan yung maigi. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya ni Kristo. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa ng Diyos kung wala si Kristo. Yan pa lang mga kapatid ay tibag na yung paniniwala nila na wala pa si Kristo bago nila lang ang sanglibutan eh. Bakit? Wala daw nalalang eh. Wala daw nilalang kung wala si Kristo. Maliwanag naman nakalagay dito mga kapatid na walang nilalang ng Diyos kung wala si Kristo. Paano mo sabihin na hindi pa umiiral si Kristo sa panahon na yan? Kahit anong version yan, pare-pareho. Dahil kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng mga bagay ay nilalang. At kung wala si Kristo, walang nilalang. Kasi sa libro po ng Kolosas, mga kaibigan, mas malinaw na naman po rito, sa 1, dito sa 17, ganito ang sabi ni Apostol Pablo. At siya'y una sa lahat. Ng alin? Ng mga bagay. Si Kristo, una daw sa lahat ng mga bagay, ayon kay Apostol Pablo. At ang lahat ng mga bagay ay nangabuhay dahil sa Kanya. So bago pa po itinatag ang buong sanglibutan mga kaibigan ay si Kristo na po ay umiiral na. Maraming talata niyan mga kapatid. Ang paniwala po kasi ng mga INC mga kaibigan ay si Kristo daw ay panukala lang. Tama daw na nauna si Kristo bago ang sanglibutan pero bilang panukala, hindi existido na katulad sa paniniwala po ninyo. Yun ang sabi nila. Nauna daw si Kristo sa sanglibutan, pero sa pamamagitan ng panukala o kaisipan, plano, mga kapatid. Nasa plano na ng Diyos, nasa kaisipan na ng Diyos si Kristo bago itatag ang sanglibutan. Pero wala daw existido na Kristo bago itatag ang sanglibutan. Mali po yun, mga kaibigan. Mali po yun. Ulitin ko po, sa Biblia po, sa Juan 1:3, mga kapatid, napakalinaw. Kung atin pong babasahin, wala daw nilalang. Ulitin ko po, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, si Kristo. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala si Kristo. So, ibig sabihin, kung wala si Kristo, hindi existido, walang nilalang. Dahil si Kristo ang tinaguriang una sa lahat. Yung salitang una sa lahat, ibig sabihin, pangalawa ang sanglibutan. Ang langit at ang lupa, pangalawa lang. Si Kristo una. Paano nagiging una si Kristo kung wala pa, kung hindi pa siya existido? Unang kaisipan? Nako, mali po yun mga kapatid. Unang-una, hindi nabubuhay ang lahat ng mga bagay kung wala si Kristo. Dahil kay Kristo, ang lahat ng bagay ay nangabuhay. Ngayon, gusto kasi nilang palabasin na si Kristo po nag-exist lamang po nung ipinanganak si Maria. At
palabasin nila na si Kristo ay hindi Diyos. Tinatanong natin yan sa mga ministro dito sa TikTok. Sa TikTok, ganun din dito sa YouTube. Tinatanong natin sa ating mga kaibigan na dumadalo po dito sa atin. Na kung hindi pa umiiral si Kristo, sino yung ipinanganak ng Diyos? Sino yung tinatawag ng Diyos na anak niya bago nilalang ang sanglibutan? No? Kasi si Kristo ay tinatawag, hindi naman may tatanggi dito mga kapatid. Siya po ay tinatawag na anak ng Diyos. Walang makakatutol dyan. Naniniwala naman ng mga kaibigan nating mga INC na talagang si Kristo po ay anak ng Diyos. Pero ang masama po roon, yung kanilang paniniwala ay magkapareho daw yung pagkaanak ng Diyos kay Kristo at kung paano daw anak ng Diyos si Kristo at tayo ay anak din ng Diyos, pareho lamang po daw. Kaya lang si Kristo lang daw ay parang special na ginawa ng Diyos, hindi lang basta anak at tinanggap niyang anak, kundi ginawa pa niyang Panginoon, ginawa pa niyang tagapagligtas. Ganun po ang sabi nila. Pero sa Biblia po, mga kapatid, pinapatunayan na si Kristo ay Diyos. Ayaw lang tanggapin ng mga kaibigan nating INC. O ano patunay? Kasi sabi nila, Esel, meron ka bang mababasa na sinabi ni Kristo, siya ay Diyos? Yun ang kanilang, yun ang kanilang laging patutsada mga kapatid. Wala daw mababasa sa Biblia na sinasabi ni Kristo na siya ay Diyos. Wala daw. Yun ang lagi nilang sinasabi sa atin, mga kaibigan. Meron bang sinabi si Kristo na siya ay Diyos? May mababasa ka ba na si Kristo sinabi niya, ako ay Diyos? Hindi naman yun ang kanyang tungkulin yung magpatotoo sa kanyang sarili mga kaibigan. Hindi naman yung pumunta dito sa lupa si Kristo hindi para patotohanan niya o patunayan niya o ipagmalaki niya yung kanyang sarili. Hindi niya pwedeng patotohanan yung kanyang sarili dahil hindi yan ang misyon niya. Kasi sabi ni Kristo mismo dito sa John chapter 5 verse 31, kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Ano ang dapat magpatotoo kay Kristo? 32. Iba ang nagpapatotoo sa akin. At talastas ko na ang patotoong isinasaksi niya sa akin ay totoo. Sino dapat magpatotoo kay Kristo? Dito po sa 37. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo naririnig ang kanyang tinig, ni hindi naman ninyo nakita ang kanyang anyo. O sino daw magpatotoo kay Kristo? Yung Ama. Hindi yung kanyang sarili. O ano yung patotoo ng Ama? Ano yung sinasabi ng Ama kay Kristo sa kanyang anak, mga kaibigan? Maliwanag po dito sa Hebreo 1:5. 8 pala, no? Sabi po rito, ngunit tungkol sa anak, sabi ng Ama, ay sinasabi niya, dun sa anak, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. At ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Anong patotoo ng Ama kay Kristo? Tulad sa patotoo ni Kristo na ang Ama ay Diyos, ganun din ang patotoo ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo ay Diyos din, mga kapatid. Ano pa ba ang mas malinaw dyan? Bakit po ninyo tinatanong sa akin? Meron ka bang mababasa? Ayan, nabasa na. Si Kristo po ay hindi po tao, kundi siya po ay Diyos. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Ano katunayan? Ayaw nila tanggapin yan na si Kristo daw ay
Diyos na nagkatawang tao? Meron ka bang mababasa na ang Diyos ay nagkatawang tao? O heto, pakinggan po ninyo mga kaibigan na Iglesia ni Cristo na dumadalo dito sa aking programa. Dito sa John 1:1. O pakinggan nyo, patutunayan ko, si Kristo ay Diyos. Sabi po rito, nang pasimula, siya ang verbo. No? At ang verbo ay suma sa Diyos. So, hindi siya yung Diyos, yung verbo, no? Iba yung Diyos, iba yung verbo na suma sa Diyos. Pero ano yung verbo na suma sa Diyos? At ang verbo ay Diyos. At ang verbo ay Diyos. So, iba yung verbo doon sa Diyos, no, mga kaibigan. Iba naman yung verbo na Diyos na suma sa Diyos. O di dalawa. Ano nangyari doon sa verbo na Diyos? 14. Dito sa 14, sabi po rito, at nagkatawang tao, sino? Ang verbo na Diyos. Nagkatawang tao daw, yung verbo na Diyos. At tumahan sa gitna natin. Wala namang ibang nagkatawang tao kundi si Kristo At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ulitin ko, at nagkatawang tao ang verbo. Sino yung verbo? Na Diyos. At tumahan sa gitna natin. Yung verbo daw na Diyos, na suma sa Diyos, kasama ng Diyos, nagkatawang tao daw. Yun nga yung anak ng Diyos si Kristo. Nagkatawang tao daw. Ayon kay Apostol Pablo, pinatunayan niya dito sa Filipos 2:7. Ganito ang ating mababasa. Kundi bagkos, umpisa natin sa 6 para mas malinaw, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Kung tao siya, bakit pa siya makitulad, no? Sa 8, at palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao. Nag-anyong tao kung tao ka, bakit ka pa mag-anyo? Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Nakitulad sa tao, nagkatawang tao ang verbo, na yung verbo na yun ay yun po ay ang Diyos. Ayon po kay Apostol Pablo, tamang-tama, totoo, kasi dito sa unang Timoteo 3:16, ganito ang sabi ng Apostol Pablo, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng pagkadiyos. Sino yon? Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Wala daw pagtatalo Bakit pa kayo nakikipagtalo? Wala daw pagtatalo Dakila ang hiwaga nino, ang pagkadiyos, yaong nahayag sa laman. Si Kristo po yon, mga kaibigan. Walang pagtatalo dyan, mga kapatid. Dito po sa English, sabi sa English, sa American Standard Version, and without controversy, great is the mystery of godliness. He who was manifest in the flesh. Meron pa bang pagtatalo dyan, mga kapatid? Bakit pa tayo magka-kontra-kontra? Maglaban-laban tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Napakaraming talata, mga kaibigan, na nagsasabi, si Kristo talaga ay Diyos
na nagkatawang tao. O sa Codex Sinaiticus dito sa unang Timoteo 3:16. Sabi dito, and confessly great is the mystery of godliness. He who was manifested in the flesh. Sino ba yon, mga kapatid? Sino yung nahayag sa laman na sinasabi ni Pablo? Wala namang iba kundi si Kristo mga kaibigan. Kahit saan mo basain. Kahit sa King James Version. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ano pa bang basahin natin para maunawaan, mga kaibigan? Wala na tayong dapat pang pagtalunan dyan. Dahil maliwanag po na yung nahayag sa laman, yun po yung verbo na Diyos. Hindi nyo maitatanggi yan. Kung itatanggi niyo yan, mga kaibigan, ay malaking kasalanan yan. Kung hindi kayo sumasampalataya dyan, malaking kasalanan yan, mga kapatid. Kayo yung tinatawag na antikristo niyan. Ayon po kay Juan. Kasi ang Diyos na mismo ang nagpatunay, hindi lang si Apostol Pablo, pati rin ang Diyos Ama, siya rin mismo nagpatunay na sinasabi niya sa kanyang anak, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Ang Ama ang nagpatutuo nun. Kung hindi mo pinapaniwalaan, bahala ka. Ang Diyos po, si Juan ay sinasabi niya dito sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 9, kung tinatanggap natin ang patutuon ng mga tao, tulad ni Apostol Pablo, tatanggapin natin yung kanyang patutuon na si Kristo ay nagkatawang tao. Mga kaibigan, ay lalong dakila, sabi niya, ang patutuon ng Diyos. Sapagkat ito ang patutuon ng Diyos na siya'y nagpapatutuo tungkol sa kanyang anak. Ulitin ko, ang patutuo ng Ama sa kanyang anak, sabi niya, ang iyong luklukan, O Diyos. Sadyang nabulag na lamang po yung hindi makakaunawa dyan, mga kapatid. Bulag na po yung hindi nakakaunawa dyan. Kasi wala nang mas malinaw pa dyan, mga kababayan, na sinasabi sa banal na kasulatan. Sa 1 John chapter 5, sa verse 20, mas malinaw na naman po, mga kapatid, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Naparito. O di talaga si Kristo yon, yung naparito, yung nahayag sa laman. Kasi kung hindi siya Diyos, kung siya ay nagsimula lang dito sa lupa, gaya ng sinasabi po ninyo, bakit siya naparito? Bakit pa siya paririto? Hindi na dapat siya paririto Kasi siya pala ay taga rito bakit pa siya paririto? Maliwanag po, no? At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Si Juan kasi nagsasalita dito Sino yung siya? At tayo'y nasa kanya na totoo. Di si Kristo, kasi na kay Kristo tayo Asa makatuwid ay sa kanyang anak, pinatunayan niya, no? Na si Hesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos. At ang buhay na walang hanggan. Wala nang pagtatalo dyan, mga kaibigan. Mas maliwanag pa yan sa sikat ng araw. Wala nang kasinlinaw. Lalabuin mo na lang kung sasabihin mo na si Kristo po ay tao at nagsimula lang nung pinanganak ni Maria. Hindi. Kasi wala pang sanlibutan, bago niya itatag ang sanglibutan,
nailabas na ako o nasa siping na niya ako. Napakaraming talata nagpapatunay na si Kristo talaga ay hindi tao. Kundi ang tao po kay Kristo, kasi sabi nila, ano patunay ni Pablo doon sa unang Timoteo 2:5. Yan. Yun ang favorite nila eh. Tapos yung 1:8:40, yan. Mga favorite nila yan. Hindi naman tayo tutol. Na meron talagang tao, ipinanganak ni Maria. At yung pinanganak ni Maria na yon, yun po ay tao yon, laman. Tao, may buto, may dugo. Ay, hindi tayo tutol doon. Bakit may tao? Kasi nagkatawang tao nga yung verbo na Diyos eh. Nag-anyong tao. Naging tao. Kaya meron talagang tao. Mga kaibigan, meron talagang tao. Dahil kailangan ang kanyang katawan bilang handog sa ating mga kasalanan. Kaya siya nagkatawang tao, kaya siya nag-anyong tao, para yung kanyang katawan na tao ay maging handog, maging tagapamagitan. Siya yung tagapamagitan. Ang ibig sabihin kasi na tagapamagitan, siya yung magiging handog. Handog sa ating mga kasalanan para tayo maligtas. Yun po ibig sabihin ng tagapamagitan. Talaga naman tao yung naihandog hindi naman espiritu yun eh. Pwede mo bang ihandog yung espiritu? Hindi nakikita ang espiritu. Paano mo ipapako yung espiritu? Wala naman dugo yung espiritu. Kaya naging tagapamagitan, ibig sabihin, siya yung naihandog bilang katubusan natin. Mga kaibigan, yung kanyang laman, yung kanyang pagkatao. Kaya hindi tayo tutol na tao talaga. Pero, hindi lang tao dahil sa pasimula pa lang siya ay verbo na. Verbo na Diyos. Meron naman tayong mababasa eh. Meron naman tayong mapapatunayan eh. Na talagang Diyos po yung nagkatawang tao eh. Diyos yung nagkatawang tao, hindi tao yung tao na nga, nagkatawang tao pa. Hindi. Yung Diyos na verbo, nagkatawang tao yon. Kaya Diyos yung nagkatawang tao, hindi nyo may tatanggihan. Kaibigan. Okay? Salamat sa inyong lahat. Sana, hindi na natin pwedeng patanggapin o paniwalain yung mga ministro po. Pero yung mga tao na nakikinig, yung naghahanap ng katotohanan, yung mga nagtatanong sa atin, mga kaibigan, sana man lang ay maliwanagan po sila para hindi pumalin lang ang tao, mga kapatid. So, yan lamang po, no? Hanggang sa muli po dito sa ating programang Expose the Truth. Kita-kita po muli tayo, mga kapatid.